What's up? Magandang umaga po mga kabulol. Ako na naman po, buhay abroad, OFW factory worker dito sa bansang South Korea. Sa mga bago sa channel ko, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, sana po makapag-subscribe lang po kayo. Pakipindot lang po yung subscribe tsaka po yung bell button para ma-notify ko po kayo sa mga bagong video na ina-upload ko. Para naman po sa mga bago na hindi po nakaka-relate sa mga video ko, pagpasensya nyo na po sa susunod o sa mga next video na lang po kayo. Kasi ito pong video na ina-upload ko patungkol po to dito sa aming mga OFW, tunay na buhay namin o realidad ng buhay namin bilang isang manggagawa, bilang factory worker sa bansang South Korea. For today's video mga kabulol, alam naman natin kung anong klase ng trabaho na meron ako rito sa bansang South Korea. Isa po to sa 3D job, yung dirty, difficult, dangerous, plus 4D pa nga po yung deadly. Minsan may napapahamak po. Siyempre, minsan sa araw sa buhay ng isang OFW, araw-araw na lang, paulit-ulit yung ginagawa namin. Gigising, kakain, matutulog, magtatrabaho, gigising, kakain, matutulog, magtatrabaho, gigising, kakain, matutulog. Parang paulit-ulit, minsan nakakasawa rin, naiisip din namin na mag-give up, umuwi na ng Pilipinas dahil bukod sa boring ka, feeling mo yung hindi ka na nag-e-enjoy kasi nakakasawa yung ginagawa mo, araw-araw, ganun na lang. Ito, paulit-ulit na lang po yung ginagawa ko. Halos araw-araw sa loob ng 8 taon, ito po yung trabaho. Minsan, kung hindi po ako magmo-molding, magka-cutting po ako, puputulin ko po yung ginawa ko na ako nagbuhos. Yan sa'yo. Siyempre, yung pagiging homesick, hindi lang po yan sa mga bago. Minsan, pati rin po sa amin na medyo matatagal na, halos ilang taon na, mag-iisang dekada na sa ibang bansa. Siyempre, namimiss din namin yung buhay namin sa Pilipinas. Yung makipaglaro ka sa mga anak mo, asawa mo, sabay-sabay kayong magsisimba, sabay-sabay kayong magmumol. Nakakamiss rin po yung bagay na gano'n. Kaya minsan, naiisip din namin na umuwi na. Kasi nasa amin naman ang desisyon kung gusto namin umuwi o hindi bilang isang OFW Pero sadyang mas nananaig po yung kapakanan ng aming pamilya o ng ating mga pamilya, yung kinabukasan nila. Kaya kahit na anong nararamdaman natin, kinakalimutan natin o isinasantabi po natin yung pang sarili nating kagustuhan. Kaya napakahirap ng isang manggagawa sa ibang bansa. Kala nila bukod sa mahirap ang trabaho, yun lang yun. Mentally, physically, emotionally, yan ang mga pinakamabigat pa sa trabaho na hinaharap naming mga nasa ibang bansa. Moldi ko ngayon. Ayun yung nagawa ko. Naglolo ko na naman yung lutuan namin. So yun yung kasama ko matanda, dalawa lang kami nagmamolde. So mamaya magbubuhos kami. Tulad nito, bumaba na yung yung linagay ko kanina para tunawin. So maglalagay tayo ulit. Ito. Yan yung naputol. So ilalagay natin ulit. Dahan-dahan kasi mabubutas yung lutuan namin. Lagi kayang nabubutas to. Punuin lang natin siya guys, tapos maya maya matutunaw yan. So i-refill lang natin siya, kumbaga ilalagay din natin ulit itong mga bakal na to, yung pinagputulan. Bronze po to, bronze. Yan.
So guys, natapos na natin to. So iba naman yung imo-mold din natin. So tapos na po natin to. Grabe yung bigat nito. 아이고. 이번에 여기 찍을 때 여기 깨끗하게 잘 찍어야 돼. 지난번에 여기 지저분하니까는 저놈들이 갈았는데 공진에서 난리가 났어. 지저분하게 찍었다고. 이거 뭐야? 깨끗하게 한번 잘 찍어봐. Nararamdaman din namin po yung homesick dito. Yung parang sa araw-araw na lang na ginawa namin, paulit-ulit na yung trabaho na ginagawa namin. Ibig ko po sabihin yung minsan na homesick din kami dahil minsan nararamdaman namin, pumapasok sa isipan namin na naboboring na rin kami, yung nagsasawa na rin kami sa ginagawa namin. Kasi nga paulit-ulit yung trabaho namin, yun nga sabi ko, gigising kami, kakain, matutulog, trabaho, gising, kakain, matutulog. Parang umiikot lang po doon. Minsan na re-realize din natin, lalo na kayong mga OFW, tayong mga OFW, aminin nyo po sa sarili nyo, dumadating din sa isip natin yung time na minsan na parang gusto na nating umuwi. Yung parang gusto na nating mag-quit. Yung pagod na yung katawan natin, yung isip natin, kailangan din na natin magpahinga. Yung makasama natin yung pamilya natin, minsan nakakita tayo ng mga pamilya masaya, gusto natin maranasan yun. Yung sama-sama kayo magsimba, kakain sa labas o kahit sa bahay, banding, tawanan, kahit simpleng buhay lang, minsan sumasagi din sa isip natin yan. Napakahirap, lalong-lalo na yung words na emotion, dahil ang OFW minsan walang kadahilanan, bigla na lang magiging emotional yung mga kagaya naming OFW. Bigla kaming makakaramdam ng kalungkutan na hindi namin alam kung bakit. Siguro dahil nga yung namimiss namin yung pamilya namin, yung gusto naming umuwi pero hindi namin magawa dahil
mas inuuna namin yung pangangailangan ng aming pamilya. Dahil hindi biro yung lumayo tayo sa ating pamilya, lalo na yung mga may anak maliit pa pero nagdidesisyon na napipilitan mag-ibang bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Kaya napakahirap. Pero wag po kayong maglala, ito lang po ilalagay lagi natin sa ating isipan. Iset lang po natin yung priority natin at iset natin yung kung ano yung goal natin. Mangarap tayo, samaan natin ng goal. Kasi yung pangarap na walang goal, parang malabo mong maabot yung pangarap mo eh. Kailangan lagi kang nagsiset ng goal mo. Yung goal kasi, yun yung pinaka parang boundary. Malapit na yung one step closer para sa pangarap mo. Kaya maraming tao, madaming pangarap pero hindi sila nagsiset ng goal. Napakalabo yun. Paano mo nga naman matutupad ang isang pangarap kung wala kang goal sa buhay? Kung sasabihin mo sa sarili mo, pagdating ng araw gusto kong magkabahay. Pero kung nagtatrabaho ka na nga, may trabaho ka naman, kung hindi ka naman nagtatabi, nag-iipon, na yun ang sinasabi kong i-goal mo, na kailangan sa month na yun, sa year na yun, yung goal mong yun makuha mo para matupad mo yung pangarap mo. Yun po yung ibig ko po sabihin. Sa mga kabulala, ito sinyer ko lang po yung episode na naman ng work vlog sa YouTube channel ko para kahit papano naman para sa mga bago naman may mga nakaka-relate at may makaka-relate at the same time ma-motivate ko sila upang lalo pang palakasin yung loob nila na lahat ng bagay ay pinaghihirapan, walang nakukuha sa madaling paraan. Kung sinasabi sa inyo, maniwala po kayo sa sarili nyo, kaya po natin yan. Stay safe, stay positive. Huwag po tayong negative. Alam niyo po kasi kada iniisip po natin yung negative, nangyayari po yan Kaya dapat pagising po natin ng umaga, dapat lagi na natin yung tinatanong sa sarili natin, bakit tayo bumabangon araw-araw? Bakit? Kanino? Kaya kailangan alam natin yung motivation natin sa buhay, kung ano yung gusto natin. Ako, ang goal ko sa buhay is yung mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung family ko. Hanggat kaya ko, kahit hindi ko kaya, basta may magagawa ko, gagawin ko para sa sarili ko. Gusto kong baguhin ang tingin ng mga taong nagmaliit sa akin. So mga kabulala, hanggang dito na lang. Babalik na ako sa trabaho tapos yung break time namin. Maraming salamat po sa mga patuloy na tumatangkilik, sa mga kaibigan ko sa YT World. Salamat ng sobra. Alam ko po nandyan lang kayo lagi, na lang nakasubaybay o nakasupport po sa akin. Maraming salamat. Tsaka sa mga bago sa channel ko, sana makatulong tong video to at kahit papano may matutunan po kayo. So hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming salamat po. Stay safe po. Annyeonghaseyo.